Hi, good morning po. Magkwekwentuhan muna po tayo. Ang sinasabi ko po, hindi lahat ng tonsillitis ay magiging sakit na kagad sa puso. Depende po yun, no? Bigyan ko po kayo ng halimbawa, no? Halimbawa po, merong isang bata na nagka-tonsillitis. Tapos, nasa bundok o kaya walang pang pa-check up. Ganun, mahirap. O kaya, busy yung parents. O kaya yung bata hindi nagsasalita. Mataas ang lagnat, masakit yung lalamunan. So, tonsillitis, no po. Karamihan, yung ibang mga pasyente, pag pumunta sa doktor, bibigyan po kasi yun ng antibiotic para mamatay yung streptococcus bacteria. So, yung ibang mga bata, hindi na nadadala sa doktor. So, yung may expose sila dun sa streptococcus na bacteria na iyon. And then, yung iba, ang akala nila, yung streptococcus na nasa tonsil, pupunta sa puso at yun ang magkukos ng sakit sa puso. Ay, mali po yun. Ano po, ipapaliwanag ko kahit mahirap magpaliwanag. Ganito po kasi yun, yung streptococcus bacteria po. Meron tinatawag na rheumatogenic. Yung may M protein 135 614 18 kung hindi ako nagkakamali, ganun. Merong klaseng streptococcus na pwedeng mag-cause ng sakit sa puso, pero hindi lahat. Ano po, merong ganun. Tapos meron din mga tao naman na may genetic predisposition na magkaroon ng sakit sa puso. So, hindi lahat ng batang magkakaroon ng streptococcus na may M-type na ganun, automatic na magkakasakit sa puso. Hindi. Meron ding mga tao na prone, may genetic predisposition sa genes nila na prone sila magkasakit sa puso. So, ang daming factor. Pag natsambahan ka talaga ng kamalasan, no? Kagaya nung sinasabi ko nung isang araw about autoimmune disease, di pa ba? So itong tonsillitis na magkakaroon ng sakit sa puso ay isa ring autoimmune disease. Paano nangyari yun? Ang gulo na ata ni Doc, ha? Ganito po kasi yun, no? So kapag ka nagtugma, ikaw ay prone ka sa sakit sa puso dun sa tonsillitis na yun, may genetic predisposition ka. Tapos natsambahan pa yung streptococcus bacteria na yun ay rheumatogenic. Ayan. So kapag ka pumunta yung bacteria dun sa tonsil mo po, ano po, hindi po yun pupunta sa puso para sirain yung puso mo. Hindi po yun ganun. Ang mangyayari po kasi, yung protina dun sa bacteria na yun ng streptococcus ay kahawig nung protina na nandun sa valves ng puso ng mga batang mayroong genetic or gene susceptibility doon. Parehas yung protein ng streptococcus bacteria at saka yung valves ng bata na yun na prone. So yung protein dun sa bacteria at saka protein dun sa puso, parehas ang itsura. Kaya ang mangyayari po niyan, yung immune system natin kapag ka hindi ginamot yung tonsillitis, malilito yung immune system natin kung sino yung papatayin, aatakihin niya. Aatakihin niya yung bacteria, pero aatakihin din niya yung puso niya, yung valves. Sisirain ng immune system yung bacteria, kaya lang sisirain din niya yung valves. Kaya kasama yung rheumatic heart disease sa autoimmune disease. Kasi yung immune system mismo ang sisira doon sa valves ng puso. Sana may nagets po kayo. Good morning po!